dito kay Speaker. May padaplis pa na parang nananakot pa sa Supreme Court. Oy, kayo, Supreme Court, pwede rin kayo ma-impeach. Parang ganun yung mga banat ngayon ni Tambaluslos. So, matindi nga. Matindi. Isipin mo ilan yan? 15? Oh. So, kahit pa-impeach mo yung isa dyan, meron pa rin yung 14. So, anong plano ni Mr. Speaker? Hindi ko lang alam kung plano niyang ipa-impeach itong 15 justices ng Supreme Court. Hindi ko alam kung sino kasama niya dito, kung kasama niya yung mga pinklawan, pero anyway, good luck sa inyo. Kung kaya niyo mapa-impeach yan. Believe naman ako, mga partners, kung talagang magagawa ito ni Mr. Speaker, itong 15 ito ay mapatanggal niya, aba, ibang klase ka na. You are the next president. Pero ang pinakatanong dito, ano kaya ang pinaka nag-push kay Speaker Martin Romualdez? Ba't niya mga nasabi to? Kasi ngayon lang din natin siya nakita nagsalita dito. Patungkol sa impeachment. Tsaka ba't parang talagang pinupush niya ng gusto at parang inaagad? Sa tutusin lang din naman, dati nga mag-thank you pa sila sa Supreme Court. Kasi binigyan pa sila, hindi naman sinarado ang usapang impeachment. Ang ginawa pa nga ay pinagbigyan sila at sa February 2026 pwede ulit mag-apilan ng ng impeachment trial, di ba? So doon malinaw na neutral o nasa gitnaan ng desisyon at walang kinampihan ng Supreme Court. Antayin. Pero ngayon, may mensahe na atang may banat na ata ang Supreme Court mapatungkol dyan sa mga sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Banat ba? Oo nga Alam mo, basta ang sinabi ng Supreme Court dyan, dapat agad-agad i-execute ko ano man yung kanilang desisyon. Alam nyo, yan ang ating vinlog kaninang umaga. At lagi nga natin sinasabi na paulit-ulit na pagdating mo sa interpretasyon ng konstitusyon, ay ang pinaka-authority dyan ay ang Supreme Court. Alam nyo kasi, ang laging argumento ng mga opposite argument na sinasabi nila, yung mga congressman, yung mga sinatawag nilang illuminary, mga ganyan-ganyan, mga abogado, ay dahil daw, sabi sa konstitusyon, na divided ang branches of government at dapat daw hindi nakikialam ang Korte Suprema pagdating po sa desisyon ng Kamara. Mali po yan. Divided po ang branches and there are co-equal branches. Ibig sabihin, sila ay equal branches pero pagdating sa interpretasyon ng batas, Supreme Court po ang supreme dyan. Kaya nga Supreme Court sila Sila po ang kataas-taasan na decide pagdating sa konstitusyon. May kanya-kanyang trabaho po ang branches of government. Number one, yung executive, yan po yung nagpapatupad, nag-i-execute ng batas. Ang legislatura, which is the Senate and the House, sila ang gumagawa ng batas. Pero ang tanong, paano natin masasabi ang kahulugan ng isang batas? Yan po ang trabaho ng judiciary. At pagdating sa judiciary, Supreme Court po ang pinakakataas-taasan na mag-i-interpret ng batas. Kaya mali yung sinasabi ng mga congressman at ng mga ilang abogado na according to the Constitution, sila lang ang merong karapatan. Kayo na nga mismo nagsabi, according to the Constitution. The Constitution, the sole authority to interpret the Constitution is the Supreme Court. So therefore, hindi pa pwedeng mali ang Supreme Court dyan. You can say you disagree, but you have to follow. Ngayon nga po, meron pong nagaganap na tila mga siraang ulo na pumupunta sa Supreme Court at nagsisisigaw dyan. Nakala ko nga, naposis itong mga ito Napanood nyo ba yun? Kulang na lang magsalita sila na, ako, si Santo Niño. May mga acting pa no? Oo, akala ko nga, konti na lang magsasalita na ng ganun Kasi nagrarally yung ilang mga sintu-sinto dyan sa Supreme Court, di ba? Nananawagan sila, nabaliktarin ang desisyon.
desisyon nito sa ibinasura na impeachment complaint laban kay Vice President. Samantalang ilang mga abogado pinalaga ng umano'y ginagawang pananakot dahil pananakot itong ginagawa nila. At kawalang galang sa Korte Suprema ng mga kontra sa desisyon ng mga maestrado. Si Margo, take note, Margo Gonzales, nagbabalita. Justice! Justice! Iba't ibang organisasyon at makakaliwang grupo ang nagsagawa ng sunod-sunod na kilos protesta sa harap ng Korte Suprema upang manawagan sa mga maestrado na baliktarin ang kanilang desisyon na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Manila Police District halos buong hapon ding nakabantay sa mga rallyista. Ang House of Representatives una nang naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Git ng Kamara, walang merito ang desisyon ng kataas-asang hukuman at iginit nilang hindi sila nagkaroon ng grave abuse of discretion o labis at hayagang pag-abuso sa kapangyarihan sa kanilang paghahain ng impeachment complaint. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Sa isang Facebook video post, pinigyang diin din ni Speaker Martin Romualdez na ang mga maestrado ng Korte Suprema tulad ng Pangulo at Vice Presidente ay maaari ring ma-impeach. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, Ang pahayag naman na ito ng House Speaker, kinwestiyon ng mga abogado. Para kay Atty. Ferdinand Topacio, tagapagsalita ng PDP laban sa usaping impeachment, ang ganitong pahayag ng House Speaker ay isang pagbabanta at pagpapakita ng kawalang galang sa Korte Suprema mula sa hindi lamang isang mataas na opisyal ng gobyerno, kundi maging ng isang abogadong kagaya ni Romualdez. Isa rin daw ang pagpapakita ng kamangmangan para sa isang abogado ang pahayag na ito na nasa mababang kapulungan lamang ng Kongreso ang kapangyarihan para sa pagsisimula ng impeachment at hindi ito pwedeng kwestiyonin ng hukuman. Ayon pa sa kanya, tila hindi batid ang House Speaker ang ituturo sa mga law school tungkol sa pinalawak ng kapangyarihan ng Korte Suprema na hindi lang ito may karapatan, kundi tungkulin itong alamin kung mayroong grave abuse of discretion o labis na pag-abuso sa kapangyarihang ang alinmang sangay ng pamahalaan. Ayon naman kay Atty. Mark Tolentino, totoong maaari ding mapa-impeach ang mga mahistrado, pero hindi dahil sa hindi pagpabor ng mga politiko sa kanilang desisyon. Anya, maaari lamang ma-impeach ang mga mahistrado kung may mabigat na dahilan, gaya ng kung sangkot ang mga ito sa hayagang paglabag sa konstitusyon, kataksilan sa bayan o treason, panunuhol, graft at corruption, pagkakanulo sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat ng krimen. Dagdag pa nito ang paggamit ng impeachment bilang paraan ng pananakot o pagparusa sa mga inilalabas na desisyon ay naglalagay sa hudikatura sa matinding panganib. Ang impeachment ay sa anyang proteksyon ng konstitusyon at hindi isang political weapon o sandatang ginagamit sa ngalan ng politika. Matatandaan naman na una ng sinampahan nila Atty. Topacio at Tolentino ng indirect contempt sa Korte Suprema ang ilan sa mga kilalang opisyal ng gobyerno dahil sa pag-atake sa kataas-asang hukuman matapos itong ideklarang unconstitutional ang article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Alam mo, grabe itong pangyayari nitong speech ni Speaker Romualdez. Medyo nag-trigger ito ng ng hindi magandang halimbawa sa Pilipinas. Kasi, alam mo, dapat pagdating sa mga desisyon ng Korte Suprema, tinatanggal na ho natin yung politika, whether ito'y nagfe-favor sa atin o hindi. Kasi nga, ano na ho ito magkakaroon ng constitutional crisis pag nagpalagan ang bawat branches of government. So, nagugulo. So dapat, kaya nga every time nagkakaroon ng problema pagdating sa konstitusyon, sinusunod ang sinasabi ng Supreme Court para walang problema. Kasi tingnan ninyo ang mangyayari niyan, magsasalita yan. Ngayon, hindi natin alam kung ano magiging direksyon ng executive na mag-execute. Especially, nasa kanila ang powers, ang PNP,
'di ba? Nasa kanila military. What if magkaroon katulad yung nangyayari ngayon sa rally sa harapan? Puro mga terorista ata yung mga yan eh. 'Di ba? Yung mga ayaw sumunod. Alam naman natin mga rebelde ho itong mga ito. And hindi po ako nagsabi niyan, ha? NTF-ELCAC na po ang nag-declare ng CPP, NPA, NDF ay terorista. So therefore, pag hahayaan natin yung mga ganyang klaseng decent, yung ganyan, pwede naman kasi tayong mag-disagree. Pwede natin sabihin na, sige, hindi kami pabor sa desisyon ng Korte Suprema. We think ganito. Pero still, you have to follow. Hindi ka nagwawala, hindi ka bastos na katulad ni Gadon, di ba? Dapat magalang ang pagdating sa... Kaya nga kagalang-galang, kataas-taasan, kagalang-galang ang Supreme Court eh. Di ba? Marami ng desisyon ng Supreme Court na hindi rin pumabor sa mga Duterte. Pero may nakita po ba kayo Duterte supporter na nagwala? Anak kayo ng wewe, gano'n, dahil hindi kayo nagbigay ng TRO, yan tuloy si Duterte napunta doon. Walang gano'n. Pero ito mga to, galit na galit. Parang gano'n ang ginagawa nito ni Speaker na nagti-trigger tuloy sa tao. Alam mo, si Speaker may nagsabi sa akin, yung speech ng yon para daw siyang si Mussolini. Kilala niyo si Mussolini? Hindi. Yung kapitbahay namin dyan sa nagbebenta ng shawarma. Si Mussolini, siya yung diktador ng Italy. Magkaibigan sila ni Hitler. Pareho daw sila parang mag-speech. Kasi nga, isipin nyo ito pag etong si Speaker naging presidente, ngayon niyang hindi pa siya presidente, ganito na asal. Yan na nga yung dyan, yan na nga yung punto dyan na Speaker, kasi binasa ko yung comment tinignan ko sa comment section kung pabor ba ang mga Pilipino doon sa speech ni Speaker. Tapos yung reaction, tapos yung comment. Ang nandun sa reaction, ano na lang kaya ang may isip ng mga henerasyon, bagong henerasyon, na mag-aabuga siya sa mga sinabi mo. Parang patanong din. At yun nga, yung hindi ka pa presidente, speaker ka pa lang, pero ganyan ka na. What if na lang pag ikaw pa presidente, yung Supreme Court, parang gagawin mo na lang, laruan, parang ganun. So kasi ngayon pa lang ang hindi, tsaka ito pa, may mga comment pa doon na, ang hindi mo pagsunod sa Supreme Court, sa Korte Suprema, ay may tuturing ka ng terorista. Yun yung mga comment doon. Kasi nga, talagang marami talaga ding, maraming umalma gawa ng, syempre, kahit naman sino tayo, lahat, yan nga ang, tinatawag na ama ng mga abogado, mga lawyer, diyan sila sumusumpa, di ba? Kung di tayo nagkakamali. So, ang mga anak, binabastos nila yung ama, yung ibang mga anak ng Supreme Court. So, bakit ganun? Kaya nga sabi ko, sobra naman, parang nakakahiya. Kasi kung sa parte ng Supreme Court, medyo masakit to. Kasi, una-una, Supreme Court kami kataas-taasan. Bakit? Una-una, pinagbigyan naman namin kayo. Pinagbigyan namin kayo, February 2026. Pwede ulit kayo mag-apila. Hindi naman namin tinapos agad. Tinanong pa sila. Yun yung problema doon Tinanong sila, bakit ganito ang nangyari? Nagtanong na Siyam yun Pero hindi sila sumagot doon sa karamihan doon sa tanong. Hindi nila sinagot. Sila pala talaga may kasalanan. Tapos ngayon, magrereklamo sila. Pero yun yung sinasabi ko kanina sa inyo na medyo matindi itong binitawan ni Speaker na salita na may pangbabanta. Hindi ito nagiging magandang halimbawa. Okay lang nga, gaya na sabi ni Banat Bay, okay yung hindi kayo sang-ayon Hindi naman tayo lahat po pwede sang-ayon sa lahat ng bagay. Pero, dapat susunod ka. Dahil lalong-lalo na kayo na mga mambabatas, kayo ang tagagawa ng batas, dapat, kung gusto maging presidente ni Speaker, maging magandang halimbawa siya sa taong bayan na, eto. Kasi alam mo, ang totoong leader, ay is a good follower. Yan ang isa sa trait ng leader, ng potential leader. Kasi hindi siya insecure dun sa Dapat pinapakita niya na galing mismo sa kanya, may separation of branches. So doon, pakita mo sa taong bayan. Hindi ako agree, pero we should follow the Supreme Court. Pangunahan mo na. You lead your people. Lalo na yung 200
na nakasama mong pumirma sa impeachment ni BP Sara, pangunahan mo sila. Ang ako lang medyo nagtataka mga partners, hindi naman sinabi ng Supreme Court na may sala or walang sala si BP Sara. Sa katunayan, ang dinesisyonan lang is yung 1-year bar rule. Ano ba ang pinuputok ng kanilang butchi? Pwede naman nilang gawin ulit yan sa February. Tama. Di ba? Meron paraan. Ngayon, natuto na kayo, ayusin yung mabuti. Pag kami nagsampa ng impeachment, iproseso nyo agad, wag nyo hayaang matambay. Ang nalabag lang naman dito, according to Supreme Court, is yung proseso, yung due process. Dahil mali yung 3 hindi pinagalaw, yung pang-4 lang ang pinagalaw. Meron nga kasabihan na a fruit of the poisonous tree, hindi yan magdudulot ng mabuti. Yun lang naman yun Yung, kumbaga sa isang krimen, yung ebidensya, kahit totoo na meron kang nakuhang ebidensya, halimbawa, pinasok yung lugar, walang warrant of arrest, walang warrant, search warrant, may nakuha kang ebidensya, kahit tama yung ebidensya nakuha mo, hindi mo magagamit sa korte yan. Kasi, mali ang pagkakuha mo noon Ang pinoprotektahan dito, yung mga nasa kapangyarihan, hindi aabusuhin. Yun po, same thing dito sa Kamara, na yung kapangyarihan nila sa impeachment ay hindi maaabuso. Kaya nga nagpagitna ang Supreme Court. Anyway, gawin nyo, pwede yan sa February, suportahan pa namin kayo. Alam mo, ang pinakamatindi dito, hindi nila naiintindihan kung ano ang trabaho nila. Ang mga mambabatas, including Senate and the Congressman na sila ho ay gumagawa ng batas. Yang batas na yan ay subject sa review ng Supreme Court. So kung ano man ang gawin ng isang mambabatas, kunwari inaproba na nila, at i-questionin, sandali, mali, ang batas na yan, unconstitutional yan. Sino magsasabi? Hindi ho yung mga congressman. Hindi, constitutional yan, kami gumawa niyan. Hindi. Supreme Court. It only means Supreme Court has the final say pagdating sa legal matters, especially the Constitution. Ganon. Under po yung mga congressman na yan at kasama na rin po ang executive. So lahat po, pagdating sa batas, Supreme Court ang pinaka nasa taas niyan. So yan po yung final. Ang hindi ko maintindihan, sa totoo lang, ang nag-overpower dito ay hindi yung Supreme Court, kung hindi itong mga congressman. Dahil hindi ho nila trabaho ang mag-interpret ng batas. Ang trabaho po nila gumawa ng batas, pero pagdating sa interpretasyon, Supreme Court yan. Kaya nga kahit gumawa ka ng batas, ganito, sasabihin lang sa ng Supreme Court, sandali, yung batas na yan, mali yan. Hindi yan nakaayon sa ating konstitusyon. Tablado yun. That's the power of the Supreme Court. Na lahat ng abogado, alam yan, si Gadun lang ata hindi may alam yan. Pero lahat po ng mga abogado alam yan. Yan po ang kapangyarihan ng Supreme Court. Kaya nga, isipin nyo sa lahat ng bagay, talagang naalala nyo, merong isang pangalan nito, Dilawan, Pinklawan, na pumunta sa Korte Suprema na ang pangit ng suot. Na-contempt siya dun hindi ko na lang babaalala kung sino yun. Ito yung isang Barbie na kumunta doon, feeling niya siguro pasyonista siya, pinagalitan siya ng Supreme Court. Dahil nga ganun kagalang-galang ang Supreme Court. Kaya dapat, sana, galangin natin yung batas. Ewan ko, sana lang may masampulan ng Supreme Court ng indirect contempt. Dahil sa kabastusan ng ilan nating kababayan sa kanila. Mali po yan. At they have the power to do it. Hindi mo na kailangan yan idaan sa hearing. Hindi, pag sinabi na, ito, contempt to. Dahil Kaya nga sobrang mga abogado dyan Maingat ang abogado pagdating sa pagkukomento patungkol sa Supreme Court. Kaya yung ginawa ni Romualdez, medyo delikado yun. Siguro, actually, maingat naman yung pagsabi niya. Kaya lang yung Ibig sabihin. Oo, yung ibig sabihin, parang ititrigger mo tuloy yung ibang mga abogado na pumalag. Hindi po dapat hindi ho tama yung ganun. Tsaka talagang trigger talaga, una-una, speaker ka.
ilan ng siya ang alam naman natin siya namumuno ng Congress. Halos diyan sa mga congressman na yan, may mga abogado diyan. May mga lawyer. Yung iba pa kumakampi pa sa kanya. Parang ang mangyayari niyan imbis na siya ang magsalita na or mag-utos na galangin na lang natin ng desisyon ng Korte Suprema at antayin natin yung ibinigay na date tsaka natin ulit iproseso ang impeachment, ganun sana maganda. Kaso yung ibinabato nga nilang katulad ng sinabi ni Bay kanina na pag-abuso ng Korte Suprema sa kapangyarihan parang kabaliktaran. Kasi nga dalawang side naman pinagbigyan din ng ang side ng mga Duterte. Diba? So pantay na pantay, walang sinatawag nila naging one-sided daw etong Supreme Court. So talagang napakalabo. Alam mo, yung the mere fact na unanimous ang decision, alam nyo, hindi naman sa bihira, pero Kadalasan. hindi kadalasan, usually may ibang yung may mga 3, 2, 4 na hindi same. Pero ito kung unanimous, it speaks so much na talagang sablay na sablay itong ginawa ninyo. Diba? Dapat nga mahiya kayo Ewan ko dapat nga sisantihin nyo yung kung sino man, tanggalin nyo kung sino man yung may kagagawan. Kasi pagkakamali nila yan, yung isipin mo inamin mismo ng SecGen nila na sinabihan siya ng ilang congressman na wag munang ipasa itong first, second, and third. Antayin muna yung pang-4. Inamin mismo yan ni SecGen. So, dapat yun nasisihin nyo kung sino man yung lintik na nagsabi na wag munang ipasa. Kaya tuloy napahamak. Dapat nga, tinatanggal si SecGen. Bakit siya sumunod dun Kasi may rules sila na once natanggap ka, matik na yan. Submit mo na kagad kay Speaker. Tapos, kung i-delay man ni Speaker, kasalanan ni Speaker. Bakit mo dinelay? Inutusan ka ba na i-delay? Para ang pag nagkasisihan nasa'yo, hindi doon sa leadership ng Kamara? Napaka niyan, kawawa ka niyan. Ikaw ngayon ang magiging dahilan. Ang dami pa lang nagpataw ng impeachment, no? Ilang grupo pala yan. So ngayon, yung isang grupo na nagpataw ng pangatlo ata or pangalawa, kung hindi ako nagkakamali, nagrereklamo din nung nakaraan. Nagreklamo din dyan sa harap ng Supreme Court na hindi pa daw abot ng 1 year. 1 year bar yung kanila. So, so kung iisipin mo, kung hindi inabot yung port, yung port ang sinasabi paano yung 3, 2, tsaka 1? So inabot, mas nauna yon. So ibig sabihin, inabot pa rin. Alam mo, ang kasi dyan, ang pinakamainit ang ulo dyan yung mga makakaliwa. Oo. Yun talaga ang pinakamainit. Kasi alam niyo sabi nga nilang, kwento nga nila dyan sa Davao, kung si Digong daw ay mainit sa mga makakaliwa, sa mga NPA, mas lalo daw ito si BP. Si Digong nga daw, pumapayag pa siya na, sige, pumasok kayo, mga NPA, pumasok kayo sa Davao City, basta wala kayong dalang armas. Safety kayo dito. Pero si BP Sara daw, talagang diretsuhan yan. Talagang ayaw niya. Kaya, etong mga makakaliwa, ang talagang nagwawarla ngayon. At may balita nga tayo. Sabi nila, ewan ko kung totoo yun, malalaman natin yan bukas. Pupunuin daw nila ang Senate. At talagang parang magpapakita sila ng puwersa. Ewan ko kung meron pa sila. Ang dami silang budget. Kita nyo naman yung mga nagrarally, nakatakip ang muka. Magpapakita daw sila ng puwersa para magbigay ng panakot. Ewan ko kung totoo yan, Yan ang nabalitaan natin dyan sa Senado. Kaya, antabayanan natin yung mga mangyayari sa Senado bukas. Dahil Pero bukas na yan. Hindi naman maganda yun. Kung hahayaan ito ng ating Senado. Hindi, ang tanong, sino ba ang pipigil? Police. Diba? PNP. Sa tingin nyo, gagalaw ang PNP. Yun, doon na magkakaalaman. Ngayon sinasabi natin, hindi naman maganda kasi gagawin nyo parang palengke naman yung Senate. Naalala ko, nagkaroon ng hearing di ba? Diyan tayo sa Davao, yung konting magsalita ka lang, mag-ingay ka, doon sa background, papipigilan ka
Pero ito maghahakot kayo at yung Senate gagawin yung parang kalsada na magrarally kayo. Lalo na itong madali mo naman sila makilala yung sigaw na sigaw, makibaka, huwag matakot, yung mga ganyan-ganyan. Naku. So babaan na naman pala ng pulis dyan, Oo, no? ganyan ang style ng mga yan. Baka makita na naman tayo ng 6,000 na pulis. Senado yan eh. Oo, eh. Isang kagalang-galang na ano yan. So baka siyempre, kung kapag ganyan ng bali-balita, kung sakaling totoo, baka ipababaan nito rin ng ano yan, ng 5,000 na pulis. Hindi na, pero di rin natin alam kasi ito ang talagang interesado dito yung kampo ng ano eh. Yung sabi nga mga makakaliwa at saka itong kampo ni Speaker. Hindi ko alam kung asan side dito ang si Presidente dahil anyway, mahirap din paniwalaan kung ano yung sinasabi nila. No? So, asaan sila dyan eh. Kasi sabi niya, ayaw niya na impeachment. Pero yung anak niya pumirma. So, medyo naguguluhan tayo. Bukas makikita natin kung talagang papayagan to. Kung makokontrol sila ng pulis. Pero hindi naman dapat sa loob. Siguro kung pupwede sa labas, magkarally. Pero ang pagkaalam ko dyan sa loob hindi ka papapasukin pag galing ka sa labas. Ito sa pagkakaalam ko pag galing ka sa labas na rallyista, hindi ka makakapasok sa loob unless nakalista yung pangalan mo doon. So ibig sabihin, pag nakapasok ka ron, nakalista ka. Kaninong senador ka? Nakalista. Yun. So dapat merong ano din dyan, machi-check din natin. Sino bang senador ang nagpapasok dito sa mga magugulong grupo na ito? Dahil hindi po pwedeng bababuyin naman natin ang Senate niya pagka ganyan-ganyan sigaw-sigaw sila dyan. Tsaka yung tawag dito, nung nagalit ang supporters ng mga Duterte, talagang lehitimong mga Pilipino at walang grupo-grupo kami kita. Parang, dito may nag-agree, may tumutol sa desisyon ng Supreme Court, pero ang mga lumabas, mga makakaliwa, ang nagrarally. So, parang napaisip lang ako bigla na, so, ibig sabihin, talagang mga makakaliwa yung nangunguna sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi, Tapos, biglang sumulpot si Speaker. So, anong ibig sabihin nun? Yun na nga ang nakakaano dito, hindi naman ito para sa taong bayan, yung sinasabi nila na hindi na natin pwedeng panagutin ang mga opisyales pagka ganito ang daging desisyon ng Korte Suprema, ang gano'n. Pero the same people na may binitawan si Chanco na nagkabayaran dyan sa pirma, umimik ba sila? Hindi. Meron bang umimik dyan sa inyo? Doon Naghamon sa pa mga yan, interesado sa impeachment. Naghamon pa yon. Naghamon. Napakitaan ng cellphone, gano'n. Hinahamon, pati si Magalong, hinahamon sila. Ipatawag niyo ako. Di ba? Kaysa salita kayo na salita, ipatawag niyo ako doon. Dito ba sa may mga makakaliwa? May question ba doon sa 777? At tanong lang tayo, kung talagang kayo ay para sa taong bayan, may nagtanong ba sa inyo patungkol dyan sa 777? Meron bang nagtanong sa inyo patungkol sa binitawan ni Chanco na di umano, ito hindi sa atin issue kung totoo o hindi, mali si Chanco. Ang tinatanong lang natin dito, may nagtanong ba doon sa tumutulak sa impeachment ni BP Sara kung totoo yung binanggit ni Chanco or hindi? Itahimik sila. Diba? Pero mali ito si Magalong. Hindi naman 777, 6666. Ay. Yung mga demonyo kasi mga yan eh. Oo nga, no? Hindi 666 sa mga yan eh. Demonyo yung mga yan. Ay, nako. Anyway, alam mo, isa lang ang minsan napapatanong ako sa sarili ko eh. Ikaw ba, di ba kayo napapatanong? Ano kaya ang iniisip ng mga sundalo natin, na itong panahon na ito, lumakas ang mga NPA. Itong administrasyon na ito, lumakas ang mga supporter nitong mga terorista. Na 6 na taon na pinaghirapan ng Duterte administration na pabagsakin itong mga makakaliwa.
Di ba? Itong mga NTF. Kaya nga ang NTF-L naging effective eh. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sundalo na ito na kung saan ngayon, grabe ang kapangyarihan nitong mga kaalyado ng mga NPA? Ano kaya ang nasasabi nila? No? Gusto kong mabasa ang mga kanilang mga... Ang sabi kasi ng ano dyan, yan daw ang tunay na kapayapaan, wala nang gulo. Magkakampi na ang NPA, sundalo at polis. May kahapon may nakausap tayo, Jay, no? Hindi Ano ko yun? na pangalanan kung sino nakausap natin. Ay, oo. Yung patungkol sa stand ng mga sundalo ngayon. Hindi ko na lang pwede ikwento rito. Baka observe nyo na lang kung anong... Kasi iniisip ko kung totoo ba yun or hindi. Pero parang totoo eh. Ako sa isip ko lang parang totoo. Saan? Sige, ikaw Ano na. yung kwento mo? Hindi, ang inaano ko dito, ang dami na rin mga katulad lang yan, nila Akop. Diba, dating dating Police. Oo, at isa din sa kaway ng mga NPA yan, pero pati-bati na sila. Tsaka, yun nga, may naaalala kasi akong panayam ng spokesperson ng House of Representatives ni Princess Abante na kaya, diba, parang kaya hindi daw nagsasalita si Speaker kasi wala daw motibo sa pagiging hindi daw pinapangarap ng Speaker na maging Vice President. Hindi daw pinapangarap na tumakbo. Wala daw ganun. Pero dito ngayon sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez, kasi kapag na-impeach si Sara, si Vice President Sara Duterte, siya ang papalit eh. Ayan siya ang pinakatotoong papalit na Vice President. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Princess Abante noon ay kasinungalingan. Kasi ngayon talaga, obvious na kasi para sa taong bayan, anong mapapala ng taong bayan si impeachment ni Vice President Sara Duterte? Magkano lang naman yung hindi ko naman sa nila lang. Yung 150 million nga na sinunog ng COMELEC hindi nyo sinisita. Yun talaga, lihitin mong harap-harapan na nasayang yung pera ng taong bayan. Ito kayang 125 million ni Vice President. So yun doon na lang mapapaisip tayo at bakit? Pag na-impeach ba si VP Sara, bababa bilhin ng Pilipinas? Magiging first world country na ba ang Pilipinas? Unang-una, kung sinasabi niyong corruption, anong silbi ni Pangulong Bongbong Marcos? 3 years na siya. So ibig sabihin, parang malaya pa rin ang mga Duterte sa ganon kung gumagawa sila ng ganon. Ang nasa kapangyarihan ngayon si Marcos. So parang sobrang labo ng mga ganong payag ng mga anti-Duterte mapatungkol dyan sa impeachment na yan. Coach Oli. Tsaka ano din yan, pati bukod sa yung papalit, kasi hindi naman automatic na siya talaga. Hindi agad pagbobotohan pa nila. Pero posible din yung sinasabi mo, tama ka doon. Pero ang tinitingnan niya mga yan ay bukod doon ay yung 2028. Yun pa, isa pa yan. Yan kaya mga tumutulak diyan, si Risa may pangarap. Kaya nga itinutulak nila yung impeachment Dahil ang talaga naman, alam to ng lahat. Kahit ikaw mapakpula, mapadilaw, mapapink, mapaasul, mapaputi, mapa-NPA, mapa-komunista, alam ng lahat ng buong Pilipinas, talagang uupo si BP Sara sa 2028 as president. Yan na talaga yun. Sobrang lakas na Unless meron talaga major na mangyayari, katulad nito impeachment, kung magtagumpay sila. Kaya nga yan pinipilit nila Kitang-kita naman ang aspeto na bakit lahat sila nakatuon dito kay BP Sara. Gaya ng nabanggit ni Banat Bay kanina, ang talagang pinakatrabaho ng congressman, ng kongreso, ay gumawa ng batas. Pero parang all their efforts going towards the Dutertes para ma-impeach si VP Sara. So, kitang-kita natin dyan. Mas maganda sana na kung talagang manalo sila ng patas. Yun lang naman Diba? At the same time, kung talagang kayo, totoo, ulitin ko yung sinabi ko kanina, may February pa naman.
Di ba? At least, kung totoo yung sinasabi ni Chanco na nagkabayaran, kung totoo ha, hindi ka natin sinasabing totoo, may kikita na naman congressman. Ay, oo. Oh, di ba? Kasi another pirmahan yan sa February, di ba? Oh, another sampa ng impeachment. Again, ha? Kinukot lang natin si Chanco, wala tayong pinagbibintangan dito. Tsaka bago umano itong hakbangin nila na to, natatandaan niyo yung time na pumunta si Vice President Sara Duterte sa Bicol at naka-meet up niya si Leni Robredo. Alam niyo sa mga pagkakataon na yun, napanaginipan ko yun. Sino? Yun, yung pagkakataon na yun. Oo. Na kaya pala nananahimik ngayon si Leni, parang gusto kasing gawin ding puppet tong si Leni sana. Kaso tumanggi. Kaya ngayon, ang pumalit sa papel ni Leni, itong si Risa. Wala naman na talaga silang ibang maisip. Yun, si Bam, si Kiko. Wala din yun. Kung ano nga lang, hindi makakapasok yun sa Senado. Tsaka yung mga gagawin, yung mga ang nangyayari, parang nagkakalabuan na rin pala. Etong panig ng mga Pinklawan at Dilawan. Pero, Jay, meron akong nakikitang angulo dito. Actually, nabanggit ko na to sa vlog ko eh. Ano Doon yun? sa mga hindi nakapanood, panoorin nyo yun. Meron akong nakikitang angulo kasi sinasabi ni Trillanes na ito, si Leni, ay hindi mapagkakatiwalaan dahil ayaw daw ni Leni na ipadala sa ICC si PRRD. So kaya ayaw nila si Leni, tinutulak nila si Risa. Huwag din tayo papakasiguro doon. Remember the source. If the source is Trillanes, nako, kaduda-duda yan. Kaya baka mamaya, pinapasakay lang tayo niyan, kunwari, makuha yung Duterte votes, hindi natin alam, di ba? So, kunwari sasakyan, may ito si Leni, siya yung good cop, the bad cop si Risa, gano'n, may style yan. Tingnan din natin yung angulo. Lalong-lalo na, gaya ng sabi ko sa inyo, sino nagsabi? Kaduda-dudang sinasabi ni Trillanes yan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala dyan. Ingat lang. Hindi natin sinasabi na sinungaling masyado si Trillanes. Ang punto lang natin dito, huwag tayong sakay ng sakay. Kasi baka pinapain yan. Baka mamaya, kasama din yan, parang Iminatics, di ba? Hindi natin alam. Pwede rin. Pero alam mo, sabay sa issue ngayon, yung paglabas ng statement ng Supreme Court na executory na yung kanilang desisyon, may isa pang lumabas. Alam niyo kung ano? Ano? Pinasasagot si Richard Hedarian, si Sendanya, at si Gadod. Binigyan sila ng 10 araw para sumagot doon sa indirect contempt na sinampa sa kanila. Masaya nito, no? Magtakin mo, hindi ka na nga abogado. Iba indirect contempt ka pa. Pero matindi naman kasi talaga yung binitawan nila. Mali Medyo yan, eh. bastos talaga. Lalo na yung kay Gadon. Kasama dyan si Percy Paloma. Tatlo sila. Tatlo sila. Puro sila doon. Paloma. Puro sila. Hindi kasi mali naman din yung sinabi talaga. Bastos. Pwede naman kasi mag-dissent ka eh. Magsabi mo nga, hindi okay, hindi ako pabor dyan, sa tingin ko ganito. Pero yung sabihin mong tutakan ng mga Duterte, di ba? Mali ho yan. Kahit yung sinabi ni Sendanya, mali din eh. May sinabi din siya tungkol dahil sa mga Duterte, kaya nagdesisyon ng Supreme Court na ganito. Sablay. Actually, ginawan pa nga ng issue niyan, di ba? Kahit si Bongo, kinausap daw ni Bongo yung mga Supreme Court Justice. Hindi kaya, alam mo, ito mga to, nasa posisyon na ito, hindi sila pwedeng tanggalin through impeachment lang, which is napakahirap naman. Alam mo, yung nangyaring impeachment kay Corona, kasi nasagasaan talaga doon si Pinoy eh. Kaya, nayari siya doon. Pero yung para dito, magkakasundo-sundo itong Kamara at Senado para i-impeach ang Korte Suprema, malabo yan. Tsaka i-impeach mo yung 13? Yung 15? Medyo, kahit ma-impeach mo yung isa, yung Chief Justice, paano yung iba? Ang boto niyan, unconstitutional pa rin ang impeachment eh. Tsaka sa Senado, ilan lang yan? 5 lang. 6 lang. Sabihin na nating 6. Ang boboto dyan sa impeachment na yan. Yung iba,
halos tutol na nga ngayon eh. Marami nang nag-ano. Saka nakakatakot yan para sa isang congressman o senador. Kasi, mantakin mo, mamamarkahan ka na itong taon to, pasaway ito sa Supreme Court. Magiging ano na yan sa kasaysayan. Paano kung nagkakaso ka in the future? Oo. Di ba? Sino ba ang magiging final arbiter ng lahat ng kaso? Supreme Court eh. Kaya nga ginagalang sobra yan eh. Kaya dapat sampulan ng Supreme Court talaga yan. Hindi, etong tatlong to, talagang dapat makita ng taong bayan. Ops, hindi nyo pwedeng binabastos ang Supreme Court. So dapat talagang managot itong tatlong to. Pero alam mo, tsaka may pananakot na kasama kasi. in fairness yung statement ni Romualdez, masyado siyang maingat sa mga binitawan niyang salita. Although, ang pangit ng implication, ang pangit ng interpretasyon sa tao. Pero sobrang iningatan niya. Kasi alam din niya na pwedeng hindi siya ligtas sa kung sakaling i-direct contempt siya, hindi siya ligtas. Sabihin, alam nila he is just trying to get, alam mo yun, siguro, para matrigger yung ibang mga tao, maybe ganun ang kanyang motibo. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga ngayon, after nung speech ng yon, may mga ilang grupo na parang lumakas ang loob, pumalag may mga abogado din Sabi ko nga, sana itong mga abogado to, magsisisigaw dyan sa Supreme Court, tingnan ko lang. Kaya kung talagang maaga dun kayo. Pero yung realidad naman, Banat Bay, yung realidad na magsasampa ka ng MPR sa Supreme Court, sila na nga nagdesisyon noon. Wala Tapos, nga. so parang hindi in touch Kaya nga, with reality to si Speaker. Hindi, feeling ko, alam naman niya Kaya lang, gusto lang niya mag-trigger ng mga tao. Alam naman niya walang patutunguhan yung MR. Saka nakakita na mag-MR. Sabi nga ng mga ibang abogado na matitino. Una-una, at unanimous ang decision. Pangalawa, kagad, kailangan i-execute kagad. So talagang there is no chance for MR. Ibig sabihin, malabo yan. Malabo pa yan sa sobrang labong asawa mo. Malabo yan. Imposible talaga yan. Sa sobrang labo nga niyan, sabi, dapat hindi nga man lang pagbotohan to ng Senado. Hindi kasi pagbobotohan daw bukas kung itutuloy, hindi. The mere fact na pagbobotohan to ng Senado, ito'y paglabag na sa utos ng Supreme Court dahil executory na, immediate. So, hindi nyo dapat pinagbobotohan na yan. Wala ngang bukas sa tingin ko walang mangyayaring botohan Feeling ko may magsasabi dyan, sandali, anong impeachment na pinag-uusapan natin? Sabi na Supreme Court, wala Invalid to Void ab initio. Oo. So, from the start, invalid. Oo. So, wala. Tsaka yung sinasabi nila dito, yung mga against dyan sa desisyon ng Supreme Court, bakit daw binago ng Supreme Court yung batas? Kasi itong batas ngayon na inano ng Supreme Court, ito yung bago ngayon So, dapat magpaliwanag. Oo. Sabi daw ni Romualdez, ng mga nakaraang impeachment, wala namang pagpapaliwanag. Oo. So, yan yung nare-reklamo nila. So, yun pa yung isa na nakakabastos din sa Supreme Court na bakit kailangan mong manduan ng Supreme Court na kung ano yung batas na nila. Kung baguhin man nila yon, kung ano yung ilagay nilang batas doon, karapatan nila yun. Supreme Court sila Tsaka may batas kasi na pag walang nakasulat dyan, kasi nga ang pagdating dyan sa issue na yan, walang nakasulat Very general yung statement doon. So, pagdating doon, Supreme Court na magsasabi, ito ang meaning niyan. Diba? So, ito ang dapat sundin. Tama ka doon sa bakit pa i-question yun? Oo. Kasi yun yung inaano ng mga anti-Duterte na bakit nung araw naman daw pwede naman daw gawin yan. Bakit daw binago yung batas? So, unang-una, nagtataka lang ako sa mga abogado na kumu-question dito. Hindi ba kayo updated sa ng Supreme Court? Hindi naman binago yan dahil dahil may impeachment Noon pa man yan matagal-tagal na yan binago bago magkaroon ng impeachment.
Ang pinapalabas kasi nila, nung parang nandun na sa kanila yung impeachment, tsaka daw binago. Ang pagkakaalam ko, hindi. Hindi naman binago, actually. Hindi naman binago eh. Ininterpret yung batas. Mm. Kaya nga ang sabi, meron bang before na impeachment, 4 ang pinasa? Wala naman ako naalala 4 na pinasa. Kahit yung kay Corona, wala din yun. Wala Isa naman lang eh, di ba? Ngayon lang yun eh. Ngayon, ininterpret ng Supreme Court. Tama ba? 4 ay papasa mo, ang linaw-linaw. 1-year bar rule. Isang beses ka lang, 1 taon. Ang linaw. No, anong mahirap intindihin doon, di ba? Tsaka ngayon, ang isa pa sa tumatak na ano ngayon, usapang Congress pa rin tayo, isa sa mga tumatak ay yung nasabi ni ni Congressman Ungab. Ayun, Isa maganda din yan sa sa mga napag-uusapan ngayon. 'Di ba, Bay? Sa kanyang privilege speech sa Kamara, tinuligsan ni Congressman Isidro Ungab ang umano'y illegal na pagdagdag ng pondo sa 2025 budget sa ilalim ng special accounts in the General Fund. Anya, ito'y posibleng paglabag sa saligang batas. Si MJ Mondear sa report. Sa kanyang privilege speech, isa-isang tinukoy ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga hindi tugmang probisyon sa Special Accounts in the General Fund o SAGF sa ilalim ng automatic appropriations ng 2025 National Budget. Ang SAGF ay halimbawa ng isang automatic appropriation para sa mga taunang programa ng pamahalaan gaya ng sa Department of Agriculture, Bureau of Customs, DICT at DILG. Ngunit ayon kay Ungab, mula sa orihinal na panukala ng Pangulo na mahigit 27 billion pesos, lumobo ito sa mahigit 40 billion matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee. Katumbas yan ng 47% na pagtaas. Such manipulations on the special accounts on general fund allocations set an extremely perilous precedent that threatens the very foundation of our budgetary framework and the rule of law that protects these funds from political interference. Ayon sa batas, ang automatic appropriations ay hindi na dumadaan sa taunang deliberasyon sa Kongreso dahil ito ay nakabase sa umiiral na batas, gaya ng sa National Tax Allotment, Barn Block Grant at Special Road Fund. Pero ayon kay Ungab na dating chairman ng House Committees on Appropriations at Ways and Means, lumalabas na nalabagang prinsipyo ng automatic appropriations sa 2025 budget. Throughout my 15 years of service in this House, the items classified under automatic appropriations have remained absolutely intact. These appropriations have been consistently recognized and respected by the House Committee on Appropriations, the Senate counterpart, and both chambers of Congress as legally mandated expenditures that are explicitly protected by their enabling laws. These automatic appropriations must not be subjected to alteration or amendment as they constitute non-discretionary obligations established by law. Dahil dito, kinesyon ni Congressman Ungab ang naging hakbang ng BICAM sa pag-aproba ng pambansang pondo ngayong taon. Has the Bicameral Conference Committee by unilaterally increasing SAGF by 12.7 billion rendered the entire 2025 expenditure program constitutionally defective. Di niya, mistulang isinantabi ng BICAM ang mga probisyon na nakasaad sa 14 na umiiral na batas. Kabilang dito ang mga batas na nagsasaad kung saan dapat gamitin ng earmark revenues, kabilang na ang bawas pondo sa PhilHealth mula sa sin tax sa ilalim ng Universal Healthcare Law. The Constitution vests in Congress the power of the force, but more crucially, it requires us to exercise this power with faithfulness to existing statutes. The General Appropriations Act cannot amend or override special laws previously enacted by Congress. Sa huli, nanawagan si Congressman Ungab sa mga kapwa-kongresista na igalang ang umiiral na batas at panatilihin ang integridad ng national budget. I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Let us never forget the power of the force is not ours to wield, but ours to safeguard for the people we serve. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SMNI News.
So, ayun, grabe yung speech ni Congressman Ungab. Oo, parang no? Parang nakapanood ulit ng sinangunang congressman. Yung mga ganong speech kasi, pang sinangunang congressman yun. Yung mga kapanahonan pa nila Enrile, Miriam Defensor, mga ganong speech, talagang mapapatayo. Parang dekalidad, no? Oo, dekalidad. No? Pero yun nga, usapang budget lang din naman din yan at alam naman na natin na isa yan sa mga napag-uusapan ngayon. So siguro, dahil speaking of budget, kasama din yan siguro sa papaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, mas maganda siguro kung abangan na lang muna natin yun. Yung mga mangyayari na yun bago tayo magbigay ng komento rito. Pero etong nangyaring speech na to ni Congressman Ungab ay ang dami ring humanga sa kanya dahil sa kanyang katapangan, dahil sa kanyang mga binitawang salita na hindi nagdalawang isip, no? Kaya nga yung sinasabi ng marami na hindi naman natin sila masisi na para sa kanila medyo ipokrito etong Congress dahil ang dami nilang bulilyaso patungkol dun sa budget. Okay, again, hindi naman po tayo naghuhusga kung sila ay guilty or not guilty. Pero ito'y usaping budget. Same thing with doon sa confidential funds ni BP Sara. Pero yung confidential is confidential. Ito, dapat nantaran itong budget na to and yet, nagkaroon ng maraming problema ito. So, bakit tahimik yung iba, maingay sila pagdating doon kay BP Sara patungkol sa budget, pero itong lantaran tong budget na kina-question, asan kayo? Bakit tahimik kayo? Now, can we blame the people pag sinasabi, ipokrito kayo? Yan ang masakit dyan, no? Pag dapat hindi yun pinuputol yung mga opinion ng mga netizen papatungkol yan. Dapat nilang tanggapin yan dahil nakikita naman din sa kanila At ayun nga, nakakapagtaka nga na bakit hindi may mga nagtatanong din na hindi kaya ito ay isa na namang diversion tactic kasi baka daw para lang malihis yung issue dyan kasi baka daw malamang sa malamang may mga lilitaw na mga kilalang personalidad dyan Possible yung sinasabi mo niya, partner Jay. Alam mo, sabi nga nila baka kasi, hindi kasi Duterte supporter lang yan. Hindi Alam nyo, kahit nga mismo si Tiangco hinamon niya nga itong mga, kasi di ba yung issue dyan, yung small committee. Yan daw yung nagmamagic. Secret forum. Oo, yung small committee. Kasi dyan, hindi na alam nung iba kung ano nangyayari doon sa small committee, sila nagdidesisyon ng final budget. May hamon pa nga siya dito kay former appropriation na si Zaldico. Ang tindi nung hamon niya na siguraduhin talaga na ano ba ang laman talaga niyan. May mga ganun siyang binibitawan. So, ito, ibig lamang sabihin nito, meron talagang problema sa budget na ito. Diba? Hindi ito gawa lang ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, kahit mismo ang kaalyado ninyo. As a matter of fact, itong mga hindi sumang-ayon na maging speaker si Romualdez, sabi nga nila, hindi kami aligned with the Duterte. As a matter of fact, supporter kami ni Pangulong Marcos. And we still believe in the leadership of Bongbong Marcos. Yun ang kanilang sinabi. Malinaw yun. So, walang kulay. Hindi nila binibira itong budget because of ayaw lang nila sa mga Marcos. Hindi. Talagang nakakakita sila ng mali. And you know what? Sabi nga nila, yan ang reason kung bakit hindi daw makapag-antay, allegedly, si Romualdez doon sa February. Kasi kung iisipin nyo, di ba, pwede na uli magsampa ng impeachment sa February. Ilang buwan na lang yan That's 6 months. Less than 6 months. Bakit di nila siya mag-antay? Kasi nga ang dahilan daw, kung ngayon pa lang, ganito na ang takbo sa issue ng budget, kung ngayon pa lang, ganito na ang lumalabas sa issue ng budget, baka pagdating ng February, wala nang naniniwala sa kanya.
baka lumabas na yung mga di umanong baho talaga ng budget na yan at magkabukingan na kung sino talaga ang pasimuno ng paglobo ng budget at pagbago-bago ng budget. Yun. O baka mauna pa siya. Mauna siya kasi meron ako naririnig na bulungan. Antayin natin. Ayaw nating sabihin ito'y confirm na. Pero parang tinatrabaho na maalis siyang speaker. Yan ang nadinig natin And dyan. anytime yan, ha? Oo. Anytime pwedeng may tumayo at sabihin na may gusto kami maging ibang speaker. May baka Hindi yan mauna pa sa siya. una lang, ha? So, pwede yan anytime. Kaya nga may ganyan eh. Tama si Coach Oli doon. At ang masaklap pa dyan, mismong kaalyado nila ang maaaring tumayo. Kasi nga, inihiling din nitong tao na to, na yung secret forum na yan, or private forum na yan, gusto rin nilang ilabas sa publiko. Kaso ayaw pumayag ng iba. Dapat ilabas niyo. Pero yun nga sabi ni Toby Tiangco na, oo, ilalabas nyo yung pagdidesisyonan ng Congress papatungkol sa budget, pero paano yung secret forum? Secret Committee. Yung small community, yung small committee na yan. Paano nyo yan? Wala namang media dyan. Iilang tao lang ang nandyan. So, kailangan din daw ilabas yun. Dapat talaga ma-abolish. Or tanggalin. yan. Oo. Tanggalin, yan. Dapat kasi ang ano dyan BICAM, yun na yun. Kasi Oo. ang BICAM may media eh. Oo. Nandun na media. Kung ano mga desisyonan doon, dapat yun na. Eh nangyari, after nun, meron pang kwentuhan, tayo-tayo na lang. Di ba? Malabo yun. Mahirap yun. Doon nagkakaproblema. Yun na ba last message nyo? Ayun nga, ako na unang last message. Doon ko napagtanto na lahat ng sinabi ni Vice President Sara Duterte ay totoo. Doon sa small committee na yan. Medyo may kutob lang ako doon. Yun, mga banateros, yan, bago ang lahat. Tuluyang bago muna lahat, no? Batiin muna natin ng happy birthday si Banat Bay. Yan. Happy birthday. Oh. Happy yan. Happy birthday. 39. Happy 64 years old. 39. Tatlo lang po 39. kaming banateros dito. Kasi si Boss Dada, nasa Dahig. Tapos yung dalawa po, Yung lumipat dalawa, na po ng wala. ibang grupo. Ano na sila sa The Big Seven. Hindi nagbabasa ng message. Buti pa yung Biraderos nandito. Kanina, yun, binabati rin natin si Bisdak, ha? Bisdak. Happy Oo. birthday. Happy birthday kay Bisdak. Sabi ko siya yung mga pogi ang mga pinanganak na August eh. Ha? Hawig nga kayo. Hawig nga kayo. Kaso magkaiba buntot nyo sa kanya nasa likod. Yung sa'yo nasa harap. May clean book ni Bisdak ngayon. Okay. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mga kabanateras bukas sa ganitong oras. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Harap si Mike Enriquez lang ha. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.